Hello guys, it's me again, Moto Scenario TV. Kung baguhan ka at gusto mong matuto mag-mekaniko at gusto mo tong video na to, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-like na rin, and click mo na rin yung notification bell sa baba para ma-update ka sa bagong video na i-upload. Ngayon guys, pag-usapan pa rin ulit natin tungkol yung ating carburetor. Nung una yung sinabi ko yung huli, yung mga circuit, mga butas. Ngayon, magsisimula tayo ngayon yung sa starter range circuit. Ang starter range circuit, gumagana ito during na malamig pa yung ating makina. Nagamit natin ito tuwing umaga. Ngayon, ito ay binubuo, sabi ko, ng slow jet at saka yung choke. Maraming iba't ibang klase ng choke. Meron yung ganito, yung electronic assist or yung electronic assist or yung tinatawag na meron siyang coil. Ito naman yung plunger, tinataas ng baba ganyan. Meron din yung cable actuated, yung saan may handlebar, minsan may kable, walang ganito, nakakabit dito, on off lang doon sa may handlebar. Kagaya rin ito, butterfly, minsan may kable rin dito. Meron din yung manual na ginaganon. Ito bumabalik. Yung TMX 155 hindi, talagang kakapain mo siya sa baba, igaganon mo lang, pero hindi siya bumabalik. Ito kasi meron siyang return spring. Ayan, kaya bumabalik siya. Yung sa TMX wala. Pero kahit man iba-iba ang kanilang ang kanilang pagkakagawa, pero pare-parehas lang ang kanilang trabaho. Trabaho nila enrichment yung gasolina. Ang ating carburetor may mga butas gaya ng sabi ko nung una. Ngayon mag-focus lang tayo sa starter range circuit. Kasi during starting period, ito lang yung ating pinapagana. Hindi gumagana sa sarili niya, pero kailangan yung assist natin, yung hilahin natin yung kanyang choke para gumana. Ngayon, ito yung kanyang butas. Yan. Makikita nyo ito sa ating carburetor. Basta mag-focus lang tayo. Huwag mo muna natin titignan yung mga butas na ito. Mag-focus lang tayo rito. Makikita nyo, mapapansin nyo ito, may butas yan dito. Ito yung dinadaanan ng hangin para sa choke. Mapapansin nyo rito, ito siya, papunta siya rito. At sa tapat nito, meron siyang needle or yung naka-press fit ito. Hindi pwedeng hugutin, pero pag hinugot na natin, baka masira kasi baka hindi na masikip pag binalik natin. Meron din yung butas. Yan. Sa tapat nito, meron din siyang butas. Ayun. Ngayon, i-drenowing ko para mas maintindihan pa natin. Mag-focus lang tayo sa starter. Ito yung pinakabunga nga ito. Ito naman yung butas. Ito yon. Ayan. Kung mapapansin nyo, itong slider nakababa,
nakababa rin yung plunger. Ito yung butas niya. So, pag i-kick natin yan sa umaga, siyempre hindi pa natin ito na-activate. Ang hangin walang dadaluyan. Hindi siya makapasok. No. Hindi siya makapasok. Ngayon, kung ito ay inangat natin yung ating plunger, hinila natin at nakangat ito ng bagya or totally open, sabihin natin nakataas, yan, so ang gasolina ngayon, open na natin, no? Yan, magiging ganyan ng itsura. So pag naka-open na yan, ang hangin dadaan na rito yan, makapasok dito yan. 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 Hanggang makalabas dito. Papunta to sa engine. Ito sa makina. Papunta sa engine. Or sa cylinder natin. No. Engine. Ngayon, habang dumadaan ito yung hangin, ang gasolina mahihigop yan. Pag ganun, dadaan yan pag ganun, magmimix na sila sa hangin. Ito naman through atmospheric pressure. Bababaan yung gasolina. No. Yan. Pag ito ay naka-open, nakataas, ang hangin didiretso na yan. Mahihigop niya yung gasolina papunta doon. Gumagana lang ito kung ito ay inactivate natin, kung itinaas natin yung ating plunger, yung automatic, ay yung ating choke. Ito naman, yung isa, ganun din ang function nito. Ito lang, gumagana ito pag yung pagka-start mo kasi ng makina, ito naka-ano lang ito, nakataas. Ngayon, habang umaandar na yung makina at nasusuplayan ito ng baterya or kuryente, ito naman ay humahaba. Mahaba yan hanggang matakpan yan yung butas. Pag natakpan na, siyempre wala nang dadalo yan. Gumagana lang ito pag tuwing malamig ang makina. Pag umiinit na ito, nasuplayan ng kuryente, nagre-retract, natatapalan niya. Pero parehas din lang naman siya ng gamit. Ito naman yung case nito, yung sa TMX, iba naman yung function niya pero pare-parehas din siya. Ito naman, pagkasarado mong ganyan, na-expose yung dalawang butas. Ito. Ang hangin, pubrahin ko ito. Para nila. Tatanggalin natin ito. May slider pa rin, pero ito naman siya, meron siyang tinatawag na butterfly.
Pag sinarado natin yan, excuse me, ang hangin papasok rin dito yan. Yan. Mapapansin nyo, di ba? Siyempre, pag sinarado mo, saan nga naman datan ng hangin dyan? Kung saan may butas, doon dadaan ito. Sa dalawang ito. Pero, at dahil yung butas na to, makikita nyo ito. Dumaan dito, papunta rito. Ito yung magkasama yung slow jet at saka yung starter circuit. Yung pinaka pilot nila. Iisa. Yan o. Papasok dito. Dadaan dito. At dito naman, yung sa loob nito, tanggalin ko yung slider. Kung mapapansin nyo, ay, kung mapapansin nyo yan, may butas dito at may butas doon. Pero mas malaki ang butas nun. Nandito. Ito yung tapat niya. Ito rin yun. Parang ito rin. Ito. Sa choke. No. Sana guys, naintindihan nyo yung mga sinasabi ko, no? Kailangan intindihin nyo ng maigi para maintindihan natin kung paano nagpa-function maigi ng ating carburetor. Ang starter, ito lang. Mag-focus lang tayo sa starter circuit kasi walang kinalaman ito, walang kinalaman ito, at walang kinalaman ito. Nandito lang. Gaya rin ito. No. Starter lang. Dito lang yun. Dan dito. Dito lang. Lalabas dito. Walang kinalaman dito. Walang kinalaman ito. Ito lang. Either barado ito or yung ating choke mismo, itong plunger kung minsan hindi na gumagana. Ito, nag-stuck. Hindi nag-o-open. No. Okay guys, sana naintindihan nyo yung ating starter circuit. Sa susunod naman, ang ating slow ring circuit. No. Okay guys, hanggang dito na lamang. Huwag kalimutan ulit na mag-subscribe at i-like na rin yung aking video. Okay, hanggang sa susunod. Bye!